Okay, start na tayo sa lesson number 2. Ito yung support and resistance. Trendline, channel, zoning, example. Okay, so punta na tayo kay trading view. Ayan. So, sample muna tayo dito. Okay, maglagay muna tayo ng zone. Ayan. So, ano ba si support and resistance? Si support and resistance ay unang foundation sa pagte-technical analysis para alam mo kung saan ka magbabay at magsisell. Uh, isipin mo na lang na meron kang boundaries or may wall or may ceiling ka and may floor ka kung saan ka bibili at saan ka bibenta. Okay? So, ganun lang. So, ganito ang pag-approach ng support and resistance. So, yan, meron tayong sample dito na zone. Ito, sa taas, and then sa baba. So, si resistance na tinatawag ay ito, sa taas. Sipin nyo na lang na ceiling ito, ceiling. Okay, ceiling. Yan. So, resistance. Yan, si resistance. And then, sa baba naman, si support. Okay? As a floor. Sipin nyo na lang siya, isang floor. Okay? Meron kayong boundary. Kung saan yung price mag-bounce. So, ayan. Ganito ang pag-approach ng support and resistance. Ito yung basic approach. Yan. So, sample ng price, nandito na. Pumunta sa support. Pwede kang mag-buy dito. Okay? Pag nasa resistance naman, pwede ka na mag-sell. Okay? Pag nasa support naman, pwede ka mag-buy long. Okay? Pag nasa resistance, pwede ka mag-sell short. Okay? Pag nasa support, bili ka ulit. Buy long. Nasa resistance, sell short. Pag nasa support, buy long. Pag nasa resistance, sell short. So, ganun lang yung basic approach ng support and resistance. Meron kang boundaries or meron kang area kung saan ka mag-set ng entry or mag-buy long or mag-sell short. Kasi pag wala kang alam sa resistance, saan ka bibili? Saan ka magbibenta? Wala kang idea. So, ganun lang. Kailangan ma-master nyo rin tong resistance and support. Kung tinatawag na shortcut, S and R. Yun. So, ayan. Ganyan ang unang approach ng support and resistance. Yan yung pinaka-basic. Pangalawa, once ang price, okay. Yan, so, meron ka ng support and resistance. So, ang price mo, nandito sa baba, before na hindi pa nandito yung, wala pa yung price dito, nandito sa baba. So, example, ito yun, yung zone mo. Ito ay resistance. Yan, resistance pa yan siya. So, resistance mo na yan siya. Huwag nyo muna intindihin yung support. May ako na-explain yan. So, ito, resistance siya dito sa taas. Ito yung price. Ito yung mga candles. So, once nabasag niya itong resistance, yan. Siya ay magiging support. Yan. Yung resistance dati, magiging support kasi na-break na siya ng price. Alright. Yan. Yan. So, magiging support na siya kasi nabasag niya itong past resistance. So, ayan. Okay? So, once nag-bounce siya dito sa resistance, pwede ka mag-sell short. Yan, sell short yan. Once nagpunta siya sa support, okay, buy long ka. Once na-break niya itong resistance, yan. Once nabasag niya itong resistance, okay, pag na-break, ito ay magiging support ulit. Yan. Okay. Okay. So, once nabasag niya ito, yung dating resistance, yan, yung dating resistance, yan.
So, once mabasag niya yan, ito ay magiging support. Yun lang. Ulitin natin. Sample, yung price nandito sa baba. Ito, resistance. Nabasag, naging support to. Okay, tapos, itong resistance ulit sa taas, pag na-break, magiging support ulit to. So, once na ang resistance mabasag, magiging support. Okay, ganun lang ang pangalawang approach ng support and resistance. Pag si support naman ay nabasag ng price, okay, ito ay magiging resistance. Yan. Resistance. Yan. So, yan. Magiging resistance na yan siya dyan. Yan. Okay, so, and then, meron kang support naka-ready dyan. Yan. Once mabasag ulit yan, okay, yan. Kung nabasag, retest. Entry ka dyan ng short. So, ito yung magiging resistance. Ito yung support dati. Yan. Support siya dati na nabasag. So, sample lang. Ito yung support dati. Tapos nabasag. Nabasag. Yan. Bam. Magiging resistance na siya. Then, meron ka nang naka-ready ulit yan ng mga zone. Yan. Yan lang. Ganun ang pag-approach sa support and resistance. So, ganito ulitin natin. So, support, resistance, support. Yan. So, once yung price nandito, okay, nag-bounce sa resistance, support, resistance, support, resistance, support. Okay? Ayan. Ayan. Okay? Yan, bounce. Nagsa-bounce sa support. Punta sa resistance, bounce. Once nabasag itong resistance, magiging pag-bounce, magre-retest talaga yan. Hindi ibig sabihin na diretso at akyat yan. Talagang babalik yan. Mag-retest, ang tawag yan. Retest, babalik dito sa sa area na to, and then low. Mangyayari, ito ay magiging support. Yan. Kasi nabasag yung resistance. So, ito yung magiging support. Ganun din dito sa kabila. Once nabasag itong support, nabasag, retest. Ito yung tatawag na retest, yung magbalik yung price dito sa zone na to, and then short ka dyan. Yan ang magandang entry. Ito ay magiging resistance. Yan. Yan. Yan ang unang approach ng zone. Ito yung tinatawag na zone. Yan, zone. Yan. Rectangle ang ginagamit dyan. Ito. Rectangle. Yan. Yan. Rectangle. Yan. So, si trend line na naman ang gagamitin natin. Ito, trend line. Okay, so ayan, trend line. Ayan. Gamit ka ng, ayan. Ito rin ay support and resistance. Yung price, nakikita mo, maglalaro yan ng price dyan. Yan. Yan yung price. Okay? So, once nabasag tong, tong support, ito yung support na trend line, yung sa baba, ang resistance na trend line, ito sa taas. So, once nabasag yan, ganun din, retest. And then, short. Ganun ang mangyayari. Okay? And then, ganun din sa paakyat ang entry. So, ayan, meron ka makikitang price sa pababa. So, ang price, may makikita kang ganyan. Naglalaro dito sa trend line. Yan, ganyan. So, once na break itong resistance, ito yung magiging support. And then, retest. Okay, low. Ayan.
Yan lang. So, isa-sample din natin lahat to sa chart para maintindihan nyo na maayos. So, si parallel channel ito. Ito yung parallel channel. Parallel channel. Ang gamit ni parallel channel is support and resistance din. Yan. Pero, automatic siya. Siya mismo ang siya na mismo magsa-size doon sa baba at sa taas. So, ang price ganun din. Dito lang magbabounce. Yan. Ang price. Ito yung support. Ito yung support sa baba. Ito yung resistance sa taas. Okay? So, kung nandito ang price sa support, pwede ka mag-buy long yan. Kung nandito ka na sa resistance, pwede ka mag-sell short yan. Yan. So, ganun lang ang pag-approach ng support and resistance ng parallel channel. Okay? Same lang sila, pero same approach lang din siya. Yung kaya tinatawag siya yung pinaka-first foundation ng technical analysis. Para alam mo kung saan ka mag-position, saan ka mag-entry, or saan ka mag-limit order. Okay? So, ayan. So, punta na tayo sa raw market or sa totoong market. Kung paano natin siya gagamitin, yung support and resistance. Una sa lahat, ang gagawin mo ay mag-plot ka, pumunta ka ng 1-day time frame. Yan, 1D. Yan, daily. So, click mo ito sa gilid yan. BTC, tapos meron ka makikita rito, day. Yan, D. Pwede kang pumili dyan 4 hours, o 3 hours, 2 hours, o 1 hour. So, click nyo muna yung 1 day. Yan, 1 day. Yan. Click nyo yung 1 day. Kasi kailangan yung mag-base sa higher time frame. Huwag tayong mag-against sa higher time frame. Mahirap yun, baka maubos yung pera natin. O maubos yung pera nyo. Huwag nag-against kayo sa market ng higher time frame. Kailangan trend is your friend. Follow the trend lang muna tayo. Huwag tayo mag-against kasi mahirap. Okay, so ayan. Nandito tayo sa daily time frame. So, ang gagawin, yan, D. Yan, 1 day. Okay, pag i-click nyo yan, meron tayong dito. Yan, may 1 minute, 3 minutes, 5 minutes, 1 hour, 2 hour, 3 hour, 4 hours. Weekly, monthly, yan. Pero, click lang natin ito sa 1 day. Yan. Okay, so 1 day lang muna tayo. So, paano ba natin gamitin si support and resistance dito? Kailangan mong mag-plot ng zone. Ito yung rectangle. Rectangle. So, kailangan mong maglagay ng support and resistance. So, sample ito. Ayan. Obvious yan, support. Ito, resistance. Yan, sa taas. Yan. Ito yung all-time high niya. Kailangan yung pag-zone nyo ay meron siyang mga touches. And 1, 2, 3, mga dulo-dulo na touches. Yan. Tapos, maglagay tayo ng support. Yan. Yung support. Obvious support. Yan. Yan. So, yan. Pwede rin yung ano lang muna, para sa gilid yan. Pwede nyo yan ibalik yan, i-click nyo lang itong box ulit. Okay, so, pwede nyo rin yan. Usog nyo lang para mas wide yung screen. Yan. So, ayan. Okay. Click nyo lang yan. So, ayan. Wide screen ka na. So, ito yung support na lagay natin. Bakit yan ang pinili ko is marami siyang touch points or maraming nag-react dyan. So, ayan mga candles in 1, 2, 3, 4. Ayan natin. Ayan 1, 2, 3, 4. Okay. So, ayan. Ganyan magpili ng support and resistance. Maraming touch points. Yung maraming mga weak. Ayan, maraming mga tangkay. Yan. Yan, maraming mga weak. Kala mo yung yan yung maliliit. Yan. Maraming touch points. So, yan, ito rin.
Okay? So, ayan. Lagay ka ulit. Hanap ka pa. Yan. Yan. Support and resistance. Yan. More touches. Okay? Okay, yan. Multiple touches. 1, 2, 3, 4. Okay? 5. So, ganun lang maghanap ng zone, support, and resistance. Kailangan mag-plot kayo ng zone sa daily. Always yan dapat maglagay kayo ng dyan, support and resistance. Ito yung key level. Kailangan nyo yan kasi once na may ganyan na yung price pag nandito na, may possible na may reaction yun dyan or mag-reverse or magbabounce or magbe-break. Dyan maganda maglagay ng posisyon. So, sample, ito, maglagay pa tayo ng support and resistance. Yun. Multiple touches dapat. Yan. Ayan. Okay. Yan, o. Yan. 1. 2. Okay. 3, 4, 5. 2 to 3 touches ay validated na yun as a strong support and resistance. So, yan. 3 to 4. Yan, 3 to 4. Kaya gawin natin 3 to 4 para mas solid. Okay? 3 touches or 4 touches. Ito, 5. Sobra na ito eh. Yan. Tingnan nyo. Naglagay tayo dito ng support and resistance. Nag-react siya, bumagsak. Pupunta yung price dito, bumagsak. Pumunta yung price dito, bumagsak. So, pumunta yung price dito. So, naglagay ka ng support na naging resistance siya dito dati, na naging support na siya dito, and then yan, naging support. So, pumunta yung price dito, nag-react, makyat. So, ayan. So, sa break niya, so, yan, mayroon kang resistance dito, tapos bumalik yung price dito sa taas. So, sample yan. So, sample, wala pa yan. Yan, wala pa yan. Tapos, meron ka ng resistance nilagay dyan. Yan. So, antay ka lang yung price pumunta dyan. Mag-react dito. So, ayan. Bumagsak. Pumunta yung price dyan. Bumagsak. Tapos, na-break niya. Na-break. Pumunta yung price dito. Nag-react. Ayan, o. Weak. Bumalik dito sa taas. Nagbagsak ulit. Bumalik ulit sa price. Bumagsak. So, yan. Yan yung tinatawag na support and resistance. Meron kang idea or area na pwede kang maglagay ng posisyon. Okay? So, ayan, nandito tayo sa daily. Nakalagay ka ng mga zone. Yan. Yung mga solid na zone. Yan, ilagay mo yan. So, ilagay natin color white, yung daily. So, punta tayo sa 4 hours. Yan. 4 hour, yan na. Click nyo ito. Punta tayo sa 4 hour. Yan. So, yan. Dito sa 4 hours, pwede ka rin maglagay ng zone. Okay, hanggang sa meron kang makita. So, ayan, meron kang nakita, multiple touches. So, sa 4 hours, meron kang yan. Ayan, o. Okay. So, sample, yung price, wala pa. Naglagay ka na agad dito ng support. So, pagbalik dyan, bam, nag-bounce na siya. So, naglalaro yung price. Balik ulit dito. So, nag-break out siya dito. Tapos dito ka nag-entry. Tapos exit ka dito. Magkano rin yan? Breakout. 9.90%. Yan lang. At least may idea ka kung saan magbabounce yung price. So, pag nakalagay ka dito, sample, di pa nangyayari. So, katulad nito, meron na tayo naka-ready dito na zone. So, dito siya nag-bounce yan para magbabounce na siya dito. Balik siya dito. So, 45K. Possible niya, baka babalik. 45K, ganyan. Ganyan. Yan. Or, pag nabasag niya to, itong resistance, magiging support to. Ayan, break. Ayan. Ganyan, possible. Okay.
So, gano'n lang ang pag-approach sa support and resistance. Sa sample, meron dito sa 4 hours, palitan nyo ito ng 4-hour color blue. Yan. Para alam nyo, itong color blue is 4-hour level. Ito naman yung white, yung daily nyo. Daily level. Ito, 4-hour level. Okay, punta kayo ng 1 hour, doon na kayo maghanap ng entry. So, yan. So, sa support and resistance, meron kang boundary or meron kang area kung saan ka maglulong, saan ka mag-short. And then, once na ang price nandito na sa mga zone na to, sample sa mga zone na to, meron tayong tinatawag na confirmation. Kaya meron tayong mga indicators, meron tayong candlestick pattern, meron tayong mga reversal pattern, and then market structure. Yun ang kailangan natin. Paano natin mako-confirm na mag-bounce ba siya or mag-break or saan tayo mag-entry or mag-exit. Okay, so ganun lang ang support and resistance. Sa trend line naman, so ito yung zone, yung rectangle, ito yon. Pumunta ka ng 1 day to 4 hours, so yung 1 hour is entry mo na. So ito, 1 hour, dito mo na magagamit yung mga trend line. Pwede din sa 4 hours magagamit mo yung mga trend line. So sample ito, yung price nandito sa sa zone na to, sa daily, yung price pumunta dito. So pwede mo siya gamitan ng trend line. Yan, trend line. Yan. Wedge tawag yan. Matatakil din natin yan sa susunod na lesson, yung mga reversal pattern. Yan, wedge. So, ilang touch points? 1, 2, 3, 4, 5 yun. So, 1, 2, 3. So, once na-break yan, na-break yung support, pwede ka mag-entry dyan. Umagsak ang presyo. And then, sa kagandahan lang na naglagay ka na ng levels na support na 4 hour, meron ka ng pang-exit. Pwede ka rin mag-exit dito lang. Or pwede ka rin mag-exit paghanap ka ng near support and resistance. Sample ito. Multiple touches. Pwede ka rin mag-exit dyan. Early exit ka dyan. Ganyan. Sa 1 hour, pwede ka rin maglagay ng zone. Palitan mo na ng yellow. Yan, ito yung yan. Yan, 1 hour zone mo. Yan. So, sa 1 hour zone, pwede ka rin pumunta na 15 minutes. So, 15 minutes. Punta ka sa 15 minutes. Once yung price pumunta dito, sa 1 hour zone mo, punta ka na 15 minutes. Hanap ka ng confirmation, yung tinatawag na reversal pattern, candlestick pattern, nun. Yun yung yung tinatawag na kompleto ricados. Kailangan kompleto ricados natin bago tayo magpasok sa entry na to. Okay? EMA tayo, yun. Kailangan din natin yun. Yung mga cross. So, itong lesson na to is for support and resistance. So, ito lang yung kailangan natin para meron tayong area kung saan tayo magbabuy, saan mag-short yan. Ito yung foundation talaga. Pag di mo alam to, di mo alam kung saan ka magbabuy. Sample, wala kang zone. Saan ka bibili? Saan ka magsisell? Ganun lang. Sample, pag na-break ito, di ba sabi ko sa inyo, pag na-break ang support, yan, sample, na-break ang support. Na-break siya, oh. Pag break, diretso yan. Pupunta yan sa kabila. Bagsak pa nga siya, oh. Sunod na, ito. Ito na sunod niya. Meron pa dito sa gitna, di ko nalagyan, eh. Yan. 39K. Naku. Lalim-lalim ng BTC. So, ganun lang ang pag-approach ng support and resistance. Sa parallel channel, ganun din. Ang paggamit ng parallel channel, click nyo lang itong 2 touch points. 1, click nyo isang beses itong una. And then, pangalawa, click nyo yan. Click nyo yung una, tapos expand nyo lang. Pag expand nyo, dapat kailangan nakadikit yung pangalawa dito na line. Yan. Tapos, click sa pinakadulo. Yan, click. Yan. So, pag click nyo yan, diba, nakita nyo, once na may nakita kayong 2 touch point, tapos meron na dito sa baba,
Okay? May alam nyo na kung saan magbabounce dito. Long ka dyan. Long ka ulit dyan. Tapos long ka ulit dito. Kasi meron ka ng, ano, di ba? Support. Naka-ready. Ganun lang kadali. Ganun lang ka-simple mag-approach sa support and resistance. Ulit. May nakita kayong, ano, price na ganito. Yung price, babagsak. And then, yun. So, ayan, nag-V na siya. So, pwede ka maglagay ng parallel. Click mo ito muna. Click mo ito parallel. Tapos, click mo isang beses lang. Pag click mo isang beses, expand mo. Idikit mo siya dito. Yung line. Pag dikit mo sa line, click mo lang ulit. Pag click mo ulit, ibaba mo yung drag down. Pag drag down, ilagay mo dito sa unang touch point ito. Yan. So, alam mo na kung saan ang price. So, sample, yung price dito pa lang, alam mo na kung saan babagsak. Meron ka ng boundary. No? Long ka dyan. Tapos, bumalik dito, long ka ulit. Ano lang. Sa trend line, yun yung, itong trend line na to. Yan. Yan ang trend line. Yan yung mga pwede nating gawing patterns. Ayan. Sample ito. Yan. Pattern yan. Paglagay ng trend line, click nyo lang yung trend line. Click yung trend line, tapos click nyo rin parang parallel lang din. Click nyo ito sa pinakauna. Hindi dapat nakadikit. Dapat marami siyang touch points. Yan. Triangle to, triangle. Yan. Yan o. So, ayan. Na-break siya dito sa baba. So, bagsak. Price. Yan. Boom. Ganun na paggamit ng parallel channel. Ganun din itong horizontal line. Parehalan yan sila ng zone. For example, naglagay ka na ng ganitong zone, pwede mo rin siyang lagyan ng horizontal. Okay, lagyan mo ng horizontal line para meron siyang price dito naka-indicate yan, no? Yan. So, ayan. So, yung zone mo ay nasa area ng price. Lagay mo dito ulit yung sa pinakadulo ng zone. Yan. Lagay mo dito. Ganyan lang. So, at least may idea ka kung yung zone mo nandito sa range na price 48282 48009. Pag pumunta dyan yung price, so mas nandito na yung price sa ganyang mga price, hanap ka na ng kompleto recados, yung tinatawag natin confirmation or evidence na kailangan natin bago tayo papasok sa position na mag-short. Sample dito, yung price pumunta dito. Yung price nandito na. So, kailangan mo maghanap ng evidence para mag-short or mag-sell short tayo dyan, bababa. Hindi muna tayo pwedeng mag-sell short muna na wala pa tayong evidence kasi baka biglang mag-pump yan. Di kawawa ka. Tamaan yung stop loss mo. Kailangan may confirmation tayo bago tayo mag-short. So, ang take lang natin dito ay support and resistance. Ganun lang ang pagbasa ng support and resistance. Balik-balik nyo na itong video na to ang sa makuha nyo. So, ayan. Ito, support. Ayan. Ayan. Okay? Ayan. So, once yung price nagbabounce dyan, meron niyang confirmation dito sa mga dulo na yan. Yan, may mga confirmation yan dyan. Hanap tayo ng confirmation bago tayo mag-long, mag-short. So, sample, ang price nandito, pupunta ka sa pinaka-lower, nandito tayo sa 1 hour, pupunta ka sa pinaka-mababa pa na time frame, pupunta 15 minutes. So, doon ka na maghanap ng mga kompleto recados. Meron din dito sa 1 hour, may mahanap ka, pero, bihira lang. Pag nag-focus ka sa 1 hour, kailangan mo magbaba sa maliit na time frame niya para maghanap ka ng kompleto recados niya. Yung mga pattern, candlestick, yung mga divergence, yung EMA cross. So, matatakil din natin yung mga ganyang confirmation. So, basta focus na tayo muna dito sa support and resistance. Kung saan magbabounce yung price. Okay, so yung trend line, ganun din yung trend line. Yan.
Yan. Di ba yung price? Yan, ito lang. Pam, 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 bumalik-balik-balik lang siya dyan. Ganun lang yung laro ng support and resistance. So, sa bawat sample, sa bawat punta ng mga price dyan, sample dito ka palang naglagay ng support and resistance. So, pag ang price pumunta dyan sa area na to, sa trend line na to, merong mga confirmation dyan. Pwede ka mag-long. Okay? Ganun din sa parallel channel. So, ganun din na paggamit ng parallel channel. I-click nyo lang dito sa unang click yan. Tapos pangalawa. Tapos, lagay nyo dito sa dulo. So, ayan. Okay. Ayan. So, diba nakita nyo yung once yung price, nandito yung price, pak, bumalik dito, balik, pak, nag-long. Long ka dyan, long. Bumalik, long ka ulit. Yung tinatawag na strong K level na support. Yung resistance dito sa taas, ito yung support sa baba. So, ganun lang pag-approach sa support and resistance. May boundaries ka kung saan ka mag-buy, buy long, and sell short. Saan ka mag-position. Okay? Saan ka maglalagay ng entry. Kung saan mapapunta ang price. Okay? Kung saan ba siya magbabounce. Yun yung mga opportunity natin na papasukan pag nag-bounce. Kasi bounce play yung ano natin strategy. So, okay, yan. So, ganun lang. Balik-balik nyo na tong video na to hanggang sa makuha nyo yung support and resistance. So, ganun lang pag-approach. Punta kayo ng daily. Una, daily. Yan. Sa daily, maglagay na kayo ng mga zone na more touches. Yan. Yan. You know. 1. Yung tinatawag na K-level. Strong K-level of support. Yan. Ito naman sa taas, resistance. Kasi na-break niya na ito eh. Dati, support siya dito. Kasi dito, support siya dito. Tapos, na-break siya dito. Na-break ng price. So, magiging resistance na to. Kasi na-break niya ito dati, support siya. Tapos na-break, resistance na siya. And then ito ang sunod na magiging support natin. Yan, ito. Kailangan, pag nagpili kayo ng support and resistance, many touches. Yan yun na. 1, 2, yan natin. Follow natin. Yan o. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, marami siyang maraming time na nag-react yung price dito, bumagsak. Nag-pump, bumagsak. Bounce dito. Maraming marami siyang time or area, tawag nito, sample nito. Nag-bounce siya dito, bumagsak. Tapos dito naman, bumalik, bumagsak. Okay? So, na-break niya, nag-bounce ulit pababa, pero bin-break niya. Okay? Dito, tulad dito, meron ka na dito naka-ready na resistance. So, once na naka-flat ka na resistance, pagpunta ng price dito, short ka dyan, bumagsak. So, ito, naka-ready ka na rin dito, nakalagay ng support. Yung price, ito, dito, pump, pang, pump. Ganun lang. So, may idea ka kung saan ka maglagay ng position. Basta meron ka ng support and resistance sa daily. And then, punta ka ng 4 hour ulit. Yan. Ganun din, maglagay ka din ng support and resistance sa 4 hour. Pag meron ka nakita na more touches na malapit sa price na gumagalaw. So, ganito. Sample, yan. Tulad dito, sa 4 hour, may nakita akong multiple touches. Maglagay agad ako dito. Yan. 1. 2. Kung saan nagre-react yung mga price. Ayan. Yan. Yan.
So, once na-break niya ito, yan, na-break niya na to, na-break niya to, ibig sabihin, ito ay resistance. Yan, resistance na siya. Yan, resistance na to kasi na-break na siya eh. Dati, nung hindi pa siya na-break, kung nandito pa yung price, support pa siya. So, nandito pa yung price, ito ay support. Itong blue na to, support pa yan. Kasi hindi pa na-break eh. Pero nung na-break na, bam, na-break dito, ito ay magiging resistance na. Yun lang, ganun lang pag-approach. Yan yung nag-react na dito. Sa zone na nilagay natin, yan, baka mag-pump na yan dito. So, ayan, no? Okay, pump, balik yan dito sa 4-hour level. Ganun lang yan. Pero before ka mag-buy long dyan, kailangan mo ng, bago ka mag-position dyan, kailangan mong maghanap ng evidence o confirmation. Yun yung itatake natin sa mga next lesson natin. Malalaman nyo rin yan. Okay? Ganun lang. Huwag nyo kalimutan ha, daily, sa day 1, punta kayo ng day 1, yan. Day 1, tapos pag nakalagay na kayo ng mga zone dyan, sample nakalagay ng zone yan. Zone, yan o, support, resistance yan. Pakita nyo ng white, pag, yan, white. Pag daily, white. Pag 4 hours, punta ka sa 4 hour. Yan. Lagay kayo ng plot din kayo dyan. Yan, 4 hour. Yan. Ayan. Ayan o. Ayan. Ayan. Ganun lang. Hanap lang kayo ng mga obvious na support and resistance. Ayan. So, ayan. Pag may nakalagay na kayo ng ganyan, ayan. Meron ka ng mga idea kung saan ka bibili. Pag pumunta yung price yan, pwede akong bumili dyan. Kung mag-break yan, pwede akong mag-sell short yan. Pag nag-break ito, sample ganito, nakalagay kayo ng zone dito ng multiple touches, tapos na-break niya, pwede ka mag-short yan kasi na-break niya na ito eh. Once na-break ito, talagang babagsak yan. Ganun din, sample ito, na-break niya ito. Okay? Once na, yan, ilang beses niyang tinouch to. Pak, nang na-break niya ito, na-break niya dito ng price, pwede ka mag-short yan, bahala ka nang nagsak niya, oh. Bang, break. Ganun din sa trend line. May trend line dito, nagkaya ka trend line, yan. Yan. Tapos na-break niya yung trend line, bumagsak. Yan, bumagsak. So, lang yung pag-approach ng support and resistance. So, matatakil din natin yan, yung mga confirmation. So, ganun lang. Ganun lang pag-approach ng support and resistance. Okay, so, next lesson na tayo. Lesson number 3. Okay.